Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Binibining Jaya May Barete. Ako ay kabilang sa pangkat ikatlo at narito ang aming natutunan o naintindihan sa Kabanata 11 hanggang Kabanata 18. Magandang umaga sa lahat. Ako si Michelle Grace Dacayon, Grade 10 SBF. Ngayon itatalakay ko ang aking natutunan sa Kabanata 11. Los Baños. Di papalagay ang mga pinuno sa lalawigan na baka maalis o malipat sila sa kanilang katungkulan. At ang dahilan ng ganitong pagkabahala ay hindi nakahuli ang Kapitan General maski isang ibon o daga. At paano naman siya makakahuli? May kasama siyang banda ng musiko sa prosesyon, mga matataas na tao, mga praile. At nang pabalik na sila sa Los Baños ay inikwento ni Kapitan General ang kanyang karanasan sa Pilipinas. At hindi niya naibigan ang pangangaso sa Pilipinas at ang naibigan niya ay ang paliligo sa dampalit, pagpapaaraw sa baybayin ng lawa at pamamasyal sa kalapit ng talon o sa tinitirhan ng buay. Nang mga huling araw ng Desyembre ay matatagpuan si Kapitan General na naglalaro ng baraha habang naghihintay ng pananghalian. At nasa masayang kalagayan ang Kapitan General upang hinga ng pagbibigay at karapatan. At lalo pa siyang pinasigla sa laban nina Padre Sibila at Irene dahil sinadya ng dalawa ang pagpapatalo sa kamahalan. At lubhang masipag ang Kapitan General. Ayaw niyang may maksasayahang panahon at habang naglalaro siya ng baraha ay tinutugunan niya ang kanyang gawaing opisyal. At sa ganitong mga pagkakataon ay napapabuntong hininga na lamang ang kanyang mga kalihim sa pag-asa. Halos lahat ay nabigyan na nila ng pansin, subalit binibinbin pa ang mahalagang usapin tungkol sa kahilingan ng mga mag-aaral na pagpapatayo ng wikang Kastila. Binibinbin. Nang umalis si Padre Camora ay ipinatawag ni Kamahalan si Simon upang pumalit sa paring umalis. At nagpahayag naman si Padre Irene na pwede niyang gamitin ang mga brilyante niya upang pantaya. At sumang-ayon naman si Simon sa gusto ni Padre. At ang gusto naman ni Simon na itaya ni Padre Sibayla ay ang pagiging mababang loob, pagtanggi sa kahirapan, pagtanggi sa pagkamasunurin ang loob sa 5 araw. Ang kay Padre Irene naman ay pagtimpi sa sarili, pagbibigay sa kapwa at sa mga masasamang gawa. At ang nais naman ng mag-aalahas na ibayad sa kamahalan sa kanya ay 500 pagpapakulong, 50 sa 200 pagpapatapon at 500 pagpapatay. Ang dahilan ng ganitong kahilingan ni Simon ay dahil pagod na siyang makadinig ng kabutihan at gusto niyang linisin ang bayan at wasakin ang masama. Para kay Simon, ang mga tulisan ang pinakamatapat dahil sila lang ang nagpapagod para sa kanilang sarili upang makakain. At ang paniniwala naman ni Simon ay makakahanap si Kapitan General ng katiwasayan kapag nakatira na ang mga tulisan sa bundok. Katiwasayan is katahimikan. Karoon naman ng pagtatalo ang Kapitan General at mataas na kawani ukol sa pagbabawal sa mahihinang kalibreng sandata. Ayaw pinahintulutan ng kamahalan ang mahihinang kalibreng sandata, ngunit naniniwala ang mataas na kawani na dapat itong payagan. Tapos sa usapan ukol dito, sinabi naman ni Simon na napakasimple lamang ang solusyon. Ay ipagbili na lamang ang mga sandatang may 6 na milimetro at gawing legal ang pagbibili ng sandatang walang 6 na milimetro ang kalibre. Inggit muli ng kalihim ang kahilingan ng mga mag-aaral na ipatayo ang wikang Kastila.
At nang tanungin naman ng kamahalan ang mataas na kawani ay sinabi niyang mabuting wag na lang itong pag-usapan pa. Simula ang pagtatalo. Parehong tutol si Simon at Padre Sibyela sa kahilingan. At kahinahinala ang kahilingan ng mga mag-aaral na dahil ito raw ay matuturing na katahimikan ng paghihimagsik. Umabor naman ang mataas na kawani dahil para sa kanya, kung pagbibigyan ng pamahalaan ang kahilingan na magpapatunay ito ng pagtitiwala sa mga tao at katatagan ng pamahalaan, maari naman itong bawiin ng pamahalaan kung makikita ng pagmamalabis. At doon, sumang-ayon naman si Padre Irindon Custodio at Padre Fernandez. Ngunit ang sagutan ng mga pari ukol sa paaralan. At ikinabahala ito ni Padre Camura dahil sa oras na matuto ang mga Indiyo ng wikang Kastila ay malalaman na ng mga Indiyo ang mga salita ng mga Kastila. At yun lang ang aking natutunan sa Kabanata 11. Thank you. At ngayon, tatalakayin natin ang Kabanata 12. Sa Kabanata 12 ay nagpapakita ng kaganapan sa buhay ni Placido Penitente na nagpapatuloy sa mga pangyayari sa naunang kabanata. Hindi siya sumasang-ayon sa mga praile at ang kanilang mga panuntunan. Dahil dito, may pag-aalsa sa kanya at pinipilit din siyang pumirma ng mga protesta laban sa mga Kastila. Hindi siya sumasang-ayon sa mga ito at may pag-aalinlangan siya sa paggawa nito. Nagpapakita rin ang mga larawan ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Juanito Pelaez at sa kanyang pakikitungo sa mga guro. Ang kanyang pag-aalinlangan at pagtanggi sa mga hiningi ay nagpapakita ng kanyang pagiging malaya at mapanuri. Sa huli, hindi siya nakikipaglahok sa mga opisyal na gawain ng paralan. Na tayo sa Kabanata 10, ang klase sa pisika. Bago natin simulan ang Kabanata 10, basahin muna natin ang mga mahihirap na salita. Galante, palabigay, binalibag, inihagis o itinapon, ipagmalaki, ipagyabang, kamungangan, kaalaman, mainam, mabuti, masarap, nakapaskil, nakadikit, nanlumo, nanghina, napamulagat, nanlaki ang mata, pumangas, pungas, bagong gising, binukas, isinara ang mata, tudyo, tukso, manalipos ta, lumait. So, ang kwento na ito ay umiikot sa isang klase ng pisika kung saan ang guro ay nagtuturo ng isang mahalagang aralin. Sinasaad ang kwento na ang pisika ay isang asigmaturang may praktikal na aplikasyon sa buhay, ngunit hindi ito laging madaling maunawaan ng lahat. Sa pamamagitan ng mga karakter, ipinapakita kung paano nagkakaiba-iba ang paraan ng pag-unawa at pagtanggap ng mga tao sa kaalaman, lalo na sa agham. Mas malalim na pagsusuki, ang kwento ay nagpapahiwatig na ang edukasyon ay may malaking papel sa pagpapalawak ng isipan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang epektibong pagtuto ay makasalaysay hindi lamang sa guro kundi pati rin sa interes at dedikasyon ng mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Magandang hapon sa lahat. Ngayon tatalakayin natin ang Kabanata 14, ang tahanan ng mga mag-aaral. Base sa aking naintindihan sa kabanata nito ay tungkol sa pag-aari ni makaraig ang bahay na tinutulungan ng mga mag-aaral. Marangya ang pamumuhay niya at nag-aaral ng abogasya. Siya rin ang pinuno ng mga mag-aaral na may kilusan para sa nais nilang akademya sa wikang Kastila.
Inayan ni sina Sandoval, Picson, Palais at Isagani sa isang pagpupulong positibo ang pananaw ni Isagani at Sandoval na papayagan ang kanilang panukala. Habang si Picson naman ay duda kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Ibinunyag ni Makaraig na ipinagtatanggol daw sila ni Padre Irene sa kanilang plano. Kailangan na lamang daw nilang magpapayag si Don Custodio, isa sa mga bahagi ng lipon ng paralan sa pamagitan ni ng Ginoong Pasta na isang manananggol at si Pipay na isa namang taga-aliw. Malapit na daw kasi ang mga ito sa pare. Napagkasunduan ng mga mag-aaral na kay Ginoong Pasta, sila hihingi ng tulong dahil marangal itong tao at tiyak na magiging maayos ang paraan at proseso ng pag-uminsi sa mga praile. Yun ang lamang ang aking naintindihan sa kabanata na ito. Maraming salamat. Magandang araw, ngayon ay ako naman ang tatalakay ng Kabanata 15. Ang Kabanata 15 ay naglalaman ng mga matatalinhagang salita na ipinabatid, ipinaalam, kabalintoanan o ang ibig sabihin ay kabaliktaran, matalos, malaman or maisip, pakay, sadya o layunin, tinag, galaw o kibo, umaliwanas, lumiwanag. Bago tayo magsimula, may kaunti lamang akong detalye na sasabihin mula sa Kabanata 14 na konektado sa Kabanata 15. Sa Kabanata 14 ay mababasa natin na ito ay ang pag-uusap ng mga mag-aaral na katulad nila Isagani, Pecson at ng iba't iba pang mga mag-aaral na nagdiriwang dahil natupad na ang kanilang layunin na makapagpatayo ng akademya o pinagbigyan na sila ng mga matataas na tao na makapagpatayo ng akademya. Ngunit may isa lamang silang suliranin. Ito ay si Don Custodio o ang sagot ni Don Custodio. Kaya naisipan nila Isagani na lapitan si Ginoong Pasta dahil si Ginoong Pasta ay ang tagapayo ni Don Custodio sa mga batas. Sa Kabanata 15 naman, ito na ang paglapit ni Isagani kay Ginoong Pasta para ito'y kumbinsihin na payuhan si Don Custodio na sang-ayunan sila sa kanilang balak na pagpapatayo ng akademya para sa pagtuturo ng Espanyol. Ngunit nabisitahan niya si Ginoong Pasta ay hindi pa siya nato pinansin dahil may inaabala pang pagsusulat si Ginoong Pasta. Hanggang sa maya-maya ay nilingon na ito ni Ginoong Pasta. Bago simulan ni Isagani ang kanyang layunin o tungkulin o gagawin kay Ginoong Pasta ay kinamusta muna ni Ginoong Pasta sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Padre Florentino na agad niya namang sinagot. Bago niya simulang ilahad ang kanyang pakay sa pagpunta sa tahanan ni Ginoong Pasta. Nang magsimula ng ilahad ni Isagani ang kanyang layunin ay unti-unting nalaman ni Ginoong Pasta na siya ay sinusulsulan lamang ni Isagani. Kaya pagkatapos itong ilahad ang kanyang mga salita o ang mga pakay ni Isagani ay agad nitong tinanggihan at pinalikuliko o iba-iba ang usapan para hindi mapunta sa totoong pakay ni Isagani. Ngunit talagang mapilit ang binata. Kaya agad na ipinabatid ni Ginoong Pasta na lubhang maselan ang kanyang responsibilidad o katungkulan kaya hindi niya ito magagawa. Hanggang sa iginigi talaga ni Ginoong Pasta na hindi niya kayang gawin ito o hindi niya ito gagawin. Maya-maya pa lamang ay lubhang nagtaka si Ginoong Pasta dahil bakit ito naisipan ni Isagani. Kaya sa huli ay wala pa rin na pala si Isagani kay Ginoong Pasta. Sa halip ay pinayuhan pa ito ni Ginoong Pasta na pagkatapos itong makuha ang titulo ng kanyang pag-aaral ay mag-asawa na lamang ng babae. Habang pag naglalakad naman palayo si Isagani ay isip-isip rin naman ni Ginoong Pasta na isipan niya rin ang ganitong gawain noon ngunit hindi niya ginawa.
Yun ang mga laman ng Kabanata 15. Kabanatang ito, ipinakita ang perya sa Quiapo na puro ng iba't ibang aliwan. At palabas ni Mr. Leeds, isang misteryosong Amerikanong nagpapakita ng isang mahiwagang ulong nagsasalita. Dumalo sa palabas sina Biazay, Padre Camora at ibang opisyal. Ginamit ni Mr. Leeds ang isang lumang papel sa Egypto upang buhayin ang ulong tinawag niyang lumitis, na nagsisimulang magkwento tungkol sa kanyang trahedya sa kamay ng mga pari. Nagimbal si Padre Salve sa kanyang narinig sapagkat parang tinutukoy nito ang katiwalian ng mga praile. Dahil dito, pinasara ng mga awtoridad ang palabas na utos ni Padre Salve. Ngunit huli na dahil nakalayo na si Mr. Leeds ang kanyang sikreto. Ipinakita sa kabanatang ito kung paano ginamit ang agham at mahika upang ipakita ang katotohanan, pati na rin ang takot ng simbahan sa bagay na maaring maglantad ng kanilang masasamang gawain. Kabanata 18 naman ay pinamagatang ang kadayaan at naglalaman ito ng mga matatalinghagang salita tulad ng huwad, peke, di totoo, inutil, walang silbi, lipos, puno, matatas, tuloy-tuloy at mahusay magsalita, nakalulunos, nakaahawang lubha, pinaratangan, pinigbintangan, siniyasat, sinuring mabuti, ulirat, malay tao, tamang pag-iisip. Sa Kabanata 18 ay makikilala natin si Ginoong Leeds at si Benzaib. Si Benzaib ay isang mamamahayag na nagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon sa bayan. Ang Kabanata 18 ay umiikot sa tagpuang plaza. Ang plaza ay nahahati sa dalawang grupo lamang, ang mga manonood at kung saan magtatanghal. Si Mr. Leeds kasi ay isang salamangkero o magikero. Nakasuot siya ng isang itim na kasuotan at may ngiting nakakagiliw. Si Mr. Leeds ay nagpakita ng ilang mga tricks o mga palabas sa entablado. Habang si Benzaib naman ay hindi nagpapatalo dahil naniniwala siyang hindi totoo ang mga tinatanghal ni Mr. Leeds. Kaya hinahanap niya ang salamin na tumutukoy kuno na dahilan kung paano siya nakakapagpalabas. Ang isang salamin na tumutukoy kung paano siya nakakapagpalabas ng ganong mga klaseng palabas. Ang Kabanata 18 ay umiikot sa tungkol sa kadayaan, kung saan iniisip ni Benzaib na nandadaya si Mr. Leeds sa kanyang pinapalabas na mga kakaibang palabas. At yun lamang ang nangyari o naintindihan namin sa Kabanata 11 hanggang 18. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-intindi.